Magandang umaga, kapatid. Bago tayo manalangin, hayaan mong bigyang linaw natin ang kahulugan ng Psalm 23 sa simpleng pananalita. Ang Psalm 23 ay isang napakagandang paalala ng katapatan at pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi ni David, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Ibig sabihin, ang Diyos ang ating gabay, tagapangalaga at tagapagtustos. Kung siya ang pastol natin, alam nating ligtas tayo, may direksyon at may sapat. Dinala niya tayo sa luntiang pastulan at sa tahimik na batisan, isang larawan ng kapayapaan at pahinga kahit sa gitna ng gulo. Ipinapanumbalik niya ang ating kaluluwa kapag tayo'y pagod o sugatan. Kahit sa madilim na lambak ng buhay, hindi tayo matatakot kasi kasama natin siya. Hawak niya tayo, ginagabayan at pinoprotektahan. Sa gitna ng mga pagsubok, inihahanda niya ang tagumpay, isang hapag sa harap ng ating mga kaaway. Binubuhusan niya tayo ng langis ng pagpapala at umaapaw ang ating tasa. Ang kabutihan at awa niya ay susunod sa atin araw-araw. At sa huli, may pangako siya. Tatahan tayo sa kanyang tahanan magpakailanman. Kapatid, saan ka man naroroon ngayon? Sa saya man o lungkot, tandaan mong may Diyos na pastol na kasama mo, nagmamahal at kailanmay hindi ka iiwan. Psalm 23, isang paalala ng pagmamahal, paggabay at proteksyon ng Diyos. The Lord is my shepherd. Ibig sabihin nito ay may malapit na relasyon tayo sa Diyos, parang pastol at tupa. Ang pastol ay laging gising, alerto, at handang ipaglaban ang kanyang mga tupa mula sa panganib. Ganyan din si Lord sa atin. Hindi lang siya nakatingin mula sa langit, kundi nakikisama sa bawat lakad natin. Ginagabayan niya tayo, iniingatan, at minamahal ng tapat. I shall not want. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka magkukulang. Oo, minsan parang kulang ang budget, kulang ang lakas, kulang ang suporta ng tao. Pero sa presensya ng Diyos, sapat ka. Alam niya ang mga pangangailangan mo at ibinibigay niya ang tamang bagay sa tamang oras. Minsan hindi agad-agad, pero siguradong darating. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Ang green pastures ay simbolo ng kasaganaan, hindi lang material kundi espiritual. Ang still waters ay kapayapaan. Sa mundo na puno ng stress at kaguluhan, si Lord ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan sa puso natin. Hindi ito yung rest lang ng katawan, kundi yung rest ng kaluluwa, yung tipong kahit maraming problema, payapa ka kasi alam mong hawak niya ang lahat. Even though I walk through the valley of the shadow of death, hindi ibig sabihin na exempted ka sa hirap o pagsubok. Darating ang madidilim na araw. Pero ang kagandahan dito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Siya ang nagbibigay ng tapang at lakas, lalo na kapag pakiramdam mo ay wala ka ng lakas. Sa gitna ng takot, siya ang kapanatagan mo. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Napakagandang imahe habang tinitingnan ka ng mga kaaway, ng mga naiinggit o nanlalait sa iyo. Pinapakita ni Lord ang kanyang pabor at tagumpay sa buhay mo. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili mo. Ang Diyos ang kakampi mo. Siya ang nagsiset ng tagumpay sa harap mismo ng mga laban mo sa buhay. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ang anointing ay simbolo ng pagpapala, pagpapagaling, at pagkakatalaga. Ibig sabihin, hindi ka lang niya basta pinagpala, kundi pinili ka niya para sa isang layunin. At yung my cup overflows ay paalala na hindi lang sapat ang binibigay niya. Sagana, may sobra pang pwedeng ibahagi sa iba. Surely, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Hindi lang ngayon, kundi habang buhay kang susundan ng kabutihan at awa ng Diyos. Araw-araw, kasama mo siya.
At pagkatapos ng buhay na ito, may tahanan ka sa langit kung saan may walang hanggang kapayapaan at pag-ibig. Kapatid, Psalm 23 ay hindi lang magandang tula. Ito ay buhay na pangako ng Diyos para sa iyo. Kaya anumang pinagdaraanan mo ngayon, kapit lang. May pastol kang hindi kailanman nagkukulang. Pagpalain ka ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, aming pastol, maraming salamat po sa bagong araw na ito. Sa bawat gising namin, nadarama namin ang iyong biyaya at habag. Salamat po sa iyong walang sawang pag-aalaga, paggabay, at pagtustos sa lahat ng aming pangangailangan. Tunay ngang wala kaming kakulangan dahil ikaw ang aming tagapaglaan. Panginoon, sa gitna ng mga hamon ng buhay, lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon na aming gagawin. Ilayo mo kami sa maling landas at ituro mo sa amin ang tamang direksyon ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu at manatiling matatag sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. O Diyos, hinihiling namin ang kagalingan para sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Sa mga may karamdaman, pisikal man o emosyonal, hipuin mo po sila at ibuhos ang iyong mapagpagaling na kamay. Sa mga nabibigatan ng loob, nawawala sa direksyon o naguguluhan, bigyan mo sila ng kaliwanagan at kapanatagan ng isip. Ipinagdarasal din po namin ang aming kapwa, lalo na ang mga nahihirapan ngayon, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ng kabuhayan, o ng pag-asa. Yakapin mo po sila, Panginoon. Palibutan mo sila ng iyong pagmamahal at tulungan mo silang makabangon. Gamitin mo rin po kami bilang daluyan ng iyong pag-ibig at pag-asa para sa kanila. Ama, tinatanggap po namin ang kapahingahan na nagmumula lamang sa iyo. Sa gitna ng ingay at gulo ng mundo, ikaw ang aming kanlungan. Salamat po dahil kahit kami pagod at mahina, ikaw ay sapat. Sa iyong piling, kami ay nakakahanap ng panibagong lakas, bagong sigla, at kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Panginoon Jesus, salamat sa iyong presensya na hindi kailanman lumalayo. Sa bawat dilim ng aming buhay, ikaw ang aming liwanag. Sa bawat panganib, ikaw ang aming proteksyon. At sa bawat tagumpay, ikaw ang aming tagapagdulot. Ano man ang aming pinagdaraanan, kami ay nananatiling ligtas dahil ikaw ang aming pastol. O Diyos, punuin mo po ang aming mga puso ng iyong espiritu. Anoint us, Lord. Palalimin mo ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Gamitin mo ang aming buhay para magliwanag sa iba upang makilala ka pa ng marami sa pamamagitan ng aming mga salita, kilos, at panalangin. At sa pagtatapos ng aming panalangin, aming pinanghahawakan ng iyong pangako. Kabutihan at awa ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At sa pagtatapos ng munting video na ito, kapatid, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sa bawat araw na dumaraan, kahit gaano kahirap, may Diyos na laging nandyan para sa'yo. Si Lord ang pastol mo, kaya may sapat ka. Sapat ang kanyang biyaya, sapat ang kanyang pag-ibig, sapat ang kanyang proteksyon para sa lahat ng kailangan mo sa buhay. Alam ko, may mga araw na parang ang bigat-bigat ng mundo. Yung tipong gusto mo na lang sumuko o umiwas. Pero kapatid, gusto kong ipaalala sa'yo na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Kasi may Diyos kang kasama. Siya ang shepherd mo. Siya ang gumagabay sa landas mo. Kahit madilim, kahit mahirap, kahit hindi mo na alam ang susunod na hakbang. Kaya kung pinakinggan mo ang panalangin na ito, kapatid, hayaan mong yakapin ka ng kapayapaan ng Diyos. Tanggapin mo ang katiyakang may Diyos na nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. At ngayon, habang humaharap ka sa bagong araw, hawakan mo ang pangakong ito. Ang kabutihan at awa ng Diyos ay susunod sa iyo. Hindi lang na ngayon,
kundi sa lahat ng araw ng buhay mo. Hindi man laging madali ang landas, pero lagi kang may kaakbay. Pagpalain ka ng Panginoon sa buong araw na ito. Dalangin ko na maranasan mo ang kanyang kapayapaan, kagalingan, at kagalakan saan ka man naroroon ngayon. Kung na-bless ka sa panalangin na ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment, at i-share ito. Baka ang simpleng pag-share mo ang maging instrumento para maabot ng salita ng Diyos ang isang kaibigan o kamag-anak na nangangailangan ng liwanag ngayon. Maraming salamat sa pakikinig at naway patuloy kang pagpalain ng Panginoon.